Uh, Hi guys, yung question ko for the cast muna. For the cast, ano yung, parang meron ko yung experience na nakakatakot sa set? Kasi parang yung mismong set, atmosphere ito. So, can you share something besides dun sa painting na I think we will be interested, yung audience? Sa cast, may sila gusto mag-share. Si Direct din. Okay. Hello, yun, na-mention na namin sa painting, no? Pero, yeah, very creepy yung atmosphere since yung themes nga namin, di ba, may demonology, may ghost. Pero ako kasi hindi ako sobrang superstitious. So siguro mas may share sila. I think sa amin yung kami ng production team was the creepy painting na kailangan namin sunugin dahil nga may mga nadi-disturb na ng mga bata na nagre-retreat doon kasi yung location namin pag di kami nag-shoot, pinapa-open up pa rin siya sa public for retreat. So yung mga hindi nila alam na may mga naiwan na props, di ba, natotraumatize sila doon. So we had to burn it kasi may bad vibes yung painting. Pero, Before that, ba naniniwala ka sa parang mga supernatural? I mean, open ako to it, and syempre kailangan na-acknowledge pa rin yung fear and yung horror para maintindihan mo what makes people afraid, di ba, to be a effective horror filmmaker. Pero siguro hindi mawawala as a director, di mawawala yung parang kang, I think na-mention ko to lagi, na parang kang magician na nag-aaral ng magic. Siyempre, when you watch another magician play a magic trick, mas iniisip mo na lang yung paano niya ginagawa yun kasi yung na-enjoy mo yung trick, no? I mean, mahirap siya tanggalin. So, usually mga director, we have to watch a movie twice para yung isang reversed kami, and then yung second yung mas ina-observe mo na. So, mahirap siyang tanggalin sa'yo if alam mo paano gumawa ng horror film, di ba? You see through the process. Parang Thank you, Direk. Second question ko sa cast na lang ulit. Ano na lang, pakilala na lang kayo kung ano yung mga characters ninyo at saka ano yung mga parang katangian ng mga characters ninyo na the audience would be excited about. Yun na lang. I think isa-isa ko pwede. Rafa? Hi, si Rafa. I play Darwin. Yung character ko pangalan niya si Darwin. Isa ako sa mga investigators na police na katrabaho si Kuya Mon. Yung character is very, parang siya yung medyo silly na police in a horror movie na siya yung makulit. Yeah, so yun yung character ko. It's fun to work with Kuya Mon and first time working with Direct Red. So really enjoyed the experience, and marami akong nakatrabaho ulit in this film that I worked with before. Si Heaven, and first time working with Nicole. So had a lot of fun. Ako po, I play the role of Trining. Isa po ako sa mga nuns. Yan, kasama po ako nila Ate Raisa, nila Ma'am Yula. And I guess you could say, ano ba direct? Mabait na nun? Mabait ba? With a huge wink. Mabait na nun. Kung baga, ako po yung mas nakakausap ni Helen sa place. Sa place na lang yung tinawag. So, yes. Ayun lang po. Hi, I'm Sierra Walker. I play the role of Tomas. I'm the sister of Helen. And I was happy when I got to saw my co-actors work because they're really inspiring and they're really amazing at acting. Ako po dito si Helena. Isa
isa po ako sa member ng Kuto and kanang kamay po ako ni Sister Marga na si Miss Yula and mabait po ako, Char. Bait-baitan po ako dito. And hindi, sobrang strict ko. Ako po yung pinaka-strict sa sister and sobrang uhaw po ako sa kapangyarihan. Good afternoon. Ako po ay isang madre sa nangangalang si Sister Marga. Ako po ang parang leader ng orphanage. Mga nag-aampon kami ng mga batang lalaki. Mas madali daw kasi alagaan ng mga lalaki kasi hindi mabubuntis. So, yun ang pinipili namin alagaan yung mga lalaki. And alagad, isa sa mga mga lalaking kalbo. Tapos, isa sa mga alagad din ni Lily, si Sister Martha. Ako po si Investigator Fred dito, ang investigador na rumiresolba ng kaso ni character ni Heaven. Kasama ko si Darwin, played by Rafa. At eventually, sa aming pag-iimbestiga, mapapadpad kami sa kahayagpunan na puno ng kababalaghan. Ako po dito si Gabriel. Isa po ako sa orphanage. Ako po yung panganay sa mga bata. And at the same time, isa po ako dito sa mga nag-guide kay Heaven sa pagpasok niya dun sa orphanage mismo. Isa po ako sa mga nag-guide sa kanya. And feeling kong tumulong na rin. So, kayo na po humusga kung ano po yung sa tingin yung character doon ni Gabriel, kung mabuting tao ba siya or may gagawin ba siyang hindi ko alam kung ano man. Pero mabait ako dito guys, and abangan niyo po. Ako po si Isa. Si Isa po ay fugitive kasi yun nga umalis kami ng kapatid ko dahil dun sa tatay ko. May abuse na nangyari and so alam mo yan. Kailangan nyo na lang panoorin. Pero kailangan ko tumakbo at doon makikita ko yung lilim, yung sa Miss Yula, yung mga nuns, at doon magsisimula na yung mga, ano yan? Ano yung word na kababalaghan? Hindi ko maisip yung kababalaghan. Pero doon na mangyayari yung mga kababalaghan. Doon yung makikita ko ano bang gagawin namin ni Tomas, paano kami aalis doon, papayagan pa ako ni Miss Yula umalis doon. And so, sa ending, I actually like the ending. Pero kayo na dapat panoorin kasi sobrang unexpected yung ending. Yan po. Okay, salamat. And congrats, guys. Thank you. That was Mark Magadia of Maganda Ba Movie. For our next batch, please do stand by Erwin Lagawa of Manong Ganap, Ray Pumaloy of Abante Riling, Nikki Wan of Manila Standard, Mag Richard Paglikawan of Lionheart TV, and Miss Ana Pingol of Abante. Our next question will be coming from Erwin Lagawa of Manong Ganap. Thank you. Congrats sa new movie. Kay Direct Nick. Direct Nick, ano nag-inspirasyon dito sa movie na din? Kasi parang unang tingin nan, di ba? Yung horror Hollywood film yung may isip. Ano po nag-inspirasyon? Siyempre maraming parang pieces combined to create Lilim. So, siyempre, first of all, yung location, yung myth sa Makiling and yung idea of parang imagine if may secluded or isolated na society during the 80s when may mga taong nagiging deseparasido, may mga bodies na nahanap. Ano yung gagawin ng isang parang secretive cult to survive that era, and kung ipaparallel ba nila yung nangyayari sa reality nila outside. So may ganun na aspect. I guess yung themes is fanaticism, fear. Pero on the genre, I guess, level,
ang tagal ko rin gusto gumawa ng mga ano. Kasi besides horror films, inspired rin ako a lot on horror media, even including games, no, na maraming feeling ko mas interactive pa nga, mas na-immerse ka sa horror. So, fan ako ng mga ano, parang Silent Hill or Fatal Frame or Rule of Rose, kung familiar kayo dun. Kasi gusto ko yung idea na may fina-follow kang protagonist na mapupunta sa isang secluded na world na may sariling rules, may sariling lore. Para siyang demonic Alice in Wonderland, di ba? May ganun na aspect na you follow, ikaw yung vehicle ng audience para pumasok sa isang, di ba, kakaibang mundo na may sarili silang laws. And then, may na-unveil kang mas ancient na evil. So parang gusto ko yung ganun na plot structure na hindi pa nagawa in other films. And then thematically, syempre, it's about how fear and fanaticism parang twists our morality and we turn to something we don't understand, no, just to feel that sense of false security. So I guess yun yung living for me. And last question kay Miss Heaven, anong challenge sa'yo paggawa ng horror film? Kasi nasanay ka puro rom-com, di ba? Anong maging challenges naman paggawa ng horror film? I think kasi nga po dahil puro rom-com po yung ginagawa ko or like drama, sobrang natural na sa akin yung feeling ng light, ng love, ng sadness, ng away. Pero yung feeling na lagi kang takot, tapos kailangan mong i-maintain yung takot na yun, and hindi mo pa nakikita yung puro imagination mo lang. Like, i-feed lang sa'yo ni Direk na, magugulat ka nung ganito-ganito. Kunyari may makikita ka or something, may mafe-feel ka. So it's more of like yung manipulating yung feelings na parang kailangan ko talagang paniwalaan. Alam niyo yun? Talagang nanginginig na yung katawan ko or like yung shaky na yung breath ko or ang dami na ng hinga. So sobrang dami kong hinga sometimes, nahihilo na po. Pwede pala yun. Sabi ko, hindi ko na lang masabi kung nakakahilo pala to. Oo, kasi yung oxygen, diba? So, tapos ang daming shots. So, it's more of actually trusting direct make. Kasi, usually kaming dalawa lang yung nagtataba. I mean, yung nasa scene or like puro camera lang. So, talagang trust lang na may mga times na, bakit ganito na, diba? Kasi hindi naman po linear yung shooting namin. So, medyo jump talaga siya eh. So, sa kanya, kailangan mo na lang maniwala na, okay. And then, when we watched the film, sabi ko, wow, it was talagang parang fulfilling na, grabe, I made the right decision by trusting him. Kasi when I watched the film, ano siya, parang you're watching a video game or like, yun nga yung parang Alice in Wonderland, na dahagaling ka talaga ng story eh. Alam mo, papakita niya muna yung community, yung pag-build ni Direk nung script. Ang ganda. So, you know. Thank you. Congrats in advance.